Umuulan pa rin ng malakas, may mga batik ng dugo na kumakala. Tulad ng inaasahan, si Soo-hyuk ay nakayuko, niyayakap ang sugat ang braso. Patuloy pa ring tumutulo ang dugo. Mukha siyang pagod na pagod at nasasaktan. Hindi madali ang laban para sa trono. Si Daegun ay mukhang kalmado sa nakakakilabot na paraan, nakatingin ng diretsyo kay Soo-hyuk na nakahiga sa lupa. Ang unang sinabi ni Daegun ay huwag matakot. Parang isang pampalakas ng loob iyon. Nakatayo si Daegun doon, puno ng kumpiyansa sa kanyang lakas. Tumingin si Soo-hyuk kay Daegun, may halong pagkabigla at pagkagulat ang mga mata. Nagpatuloy si Daegun, bumangon ihide. Itinuro ni Daegun ang pasulong at sinabi, mahabali din daraan. Ipinahihiwatig ni Daegun na hindi pa tapos ang laban at kailangan ni Soo-hyuk na lampasan ang kanyang mga hangganan. Ang mukha ni Soo-hyuk ay puno ng sugat, dugo at dumi. Tinitingnan niya si Daegun nang may matibay na determinasyon kahit napagod na ang katawan. Mukhang may naantig sa kanya ang mga salita ni Daegun. Nagpatuloy si Soo-hyuk sa isang makahulugang pahayag, parang ayaw sabihin magkapareho tayo, naidi. Nakatayo si Daegun ng matatag, larawan ng pansamantalang nagwagi, habang si Soo-hyuk ay patuloy na nakikipaglaban sa lupa. Ang pagkakaibang ito ay lalo pang nagpapatingkad sa kasalukuyang posisyon ng bawat isa sa laban para sa trono. Sinabi ni Soo-hyuk, "Den gisagot di." May sagot na siya. Sabi niya, hindi kailangan ng pagkilala, at sinundan ng lang bendis magpapatunay sarili gi. Gusto niyang patunayan ang sarili ng mag-isa. Nagsimulang tumayo si Soo-hyuk. Kahit na dinging. May sagot na siya. Sabi niya, hindi kailangan ng pagkilala, at sinundan ng lang bendis magpapatunay sarili gi. Gusto niyang patunayan ang sarili ng mag-isa. Nagsimulang tumayo si Soo-hyuk. Kahit na malubhang nasugatan, determinado siyang hindi susuko. Nangangatog ang mga paa, ngunit matatag ang kalooban. At saka, isang malakas na suntok mula kay Soo-hyuk. Isang kahangahangang suntok kahit na siya ay sugatan. Ang mga mata ni Soo-hyuk ay puno ng determinasyon. Tanggapin if-aki. Ang salita ni Soo-hyuk ay hamon kay Daegun na tanggapin ang kanyang lakas at paglaban. Isang direktang pagtutunggali. Ang suntok ni Soo-hyuk ay tumama ng malakas kay Daegun. Ipinapakita nito na ito ay isang napakalakas na suntok. Nakabuka ang mga mata niya, may halong pagkagulat at kaunting sakit. Nagulat si Soo-hyuk dahil naghahanda si Daegun ng panibagong atake. Ang sumunod na suntok mula kay Daegun. Sa pagkakataong ito ay tinamaan ang tiyan ni Hyuk. Buong lakas na bumabawi si Daegun. Isa pang suntok. Patuloy ang mga suntok ni Daegun. Bop bop. Isang napakalakas na suntok ang ibinato ni Daegun sa mukha ni Soo-hyuk. Nagbago ang anyo ng mukha ni Soo-hyuk dahil sa lakas ng tama. Sa pagpapatuloy ng kontra-atake, nagdagdag pa si Daegun ng isang suntok sa mukha ni Soo-hyuk. Ipinapakita ng epekto ang bilis at lakas ng suntok. Talagang nahihirapan na si Soo-hyuk. Napipilitang umatras si Soo-hyuk. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit tila hindi gaanong epektibo. Ipinapakita ni Soo-hyuk ang tensyon at kaunting pagkabigla. Isang malakas na suntok mula kay Soo-hyuk. Ngunit sa kasamaang palad, naiiwasan ito ni Daegun. Mukhang nasa estado rin si Daegun ng konsentrasyon, may matibay na tingin. Ipinapakita niya ang determinasyon na manalo sa laban na ito. Isang hook na suntok mula kay Daegun. Si Soo-hyuk ay tuluyang natatamaan. Si Soo-hyuk ay natumba at bumagsak. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama ng malakas sa lupa. Larawan 26, page 27, patuloy ang walang tigil na atake ni Daegun. Naglabas siya ng malakas na suntok kay Soo-hyuk. Naglabas si Soo-hyuk ng isang suntok na panlaban. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng determinasyon, walang pag-aalinlangan. Lumagpas ang suntok sa kanang pisngi ni Daegun, naiiwasan pa rin niya ito. Parang bahagi ito ng plano, bahagyang umiti si Daegun. Talagang kapanapanabik ang laban. Labis na nasisiyahan si Daegun dito. Ginamit ang momentum ng pag-iwas sa suntok ni Hyuk, umikot si Daegun at sinuntok mo. Si Daegun ng panibagong atake. Ang sumunod na suntok mula kay Daegun. Sa pagkakataong ito ay tinamaan ang tiyan ni Hyuk. Buong lakas na bumabawi si Daegun. Isa pang suntok. Patuloy ang mga suntok ni Daegun. Bop bop. Isang napakalakas na suntok ang ibinato ni Daegun sa mukha ni Soo-hyuk.
Nagbago ang anyo ng mukha ni Soo-hyuk dahil sa lakas ng tama. Sa pagpapatuloy ng kontra-atake, nagdagdag pa si Daegun ng isang suntok sa mukha ni Soo-hyuk. Ipinapakita ng epekto ang bilis at lakas ng suntok. Talagang nahihirapan na si Soo-hyuk. Patuloy ang walang tigil na atake ni Daegun. Naglabas siya ng malakas na suntok kay Soo-hyuk. Sunod-sunod na suntok mula kay Daegun. Patuloy na tinatamaan si Hyuk. Isang kontra mula kay Hyuk, ngunit walang pag-asa. Ang suntok ay tumama sa hangin. Yan atas ng akid na bike ay Hyuk kanina. May nanonood ng laban at nagbibigay ng komentaryo. Nagpatuloy ang komentaryo, nakatama didigi kwon John na yuse. Mukhang mahalaga na nakatama si Soo-hyuk kay Daegun. Nakatama din pero ang hindi kumpletong pahayag na ito ay nagpapaisip. Ano ang kahalagahan ng pagtama? May espesyal ba kay Daegun na dahilan kung bakit mahalaga ang pagtama sa kanya? Nagpatuloy ang komentaryo, parang iyon din, gusto dinay kwon John, at parang sinasadya niya iyon. Wow, sinasadya ni Daegun na hayaang atakihin siya ni Soo-hyuk. Bakit ganoon? Posible bang bahagi ito ng kanyang taktika? Bumalik sa laban, naglabas si Daegun ng isang napakalakas na suntok sa mukha ni Soo-hyuk. Malakas ang epekto ng tama. Mukhang sinasadya ni Daegun na hayaan siyang tamaan para makapagbigay ng mas malakas na kontra. Tumama ang suntok ni Daegun. Lumabas ang dugo mula sa bibig ni Soo-hyuk. Malubha ang tinatanggap na tama ni Soo-hyuk. Palaging, ang mukha ni Soo-hyuk ay puno ng sugat, dugo at dumi. Nakatingin siya ng may hirap. Parang naglalakad sa alambre. Pahayag tungkol sa mapanganib na taktika ni Daegun. Isa pang suntok mula kay Daegun. Sinusulit niya ang pagkakataon para sa sunod-sunod na atake. Isang pangkalahatang tanawin ng laban sa ilalim ng ulan. Naglalaban sina Daegun at Soo-hyuk, nagpapalitan ng mga suntok. Kahit nasugatan, pareho silang lumalaban ng buong puso. Nakatuon sa mga paa ng isang taong gumagalaw. Mukhang si Daegun iyon na maayos na umiwas sa mga suntok. Naglabas si Daegun ng isang malakas na suntok kay Soo-hyuk. Malinaw na nakuha na ni Daegun ang ritmo ng laban. Natamaan si Soo-hyuk at natumba. Muling lumitaw ang tagapagkomento, isang labanan easy. Mukhang nagtatanong sila tungkol sa tunay na kalikasan ng laban. Nagpatuloy ang komentaryo, sabi nila, medyo maliwalas iyon. Hindi sila sumasang-ayon na tawaging tilaban ilang ito ng basta-basta. At ang paliwanag ng tagapagkomento, hindi isang malapit laban nakabase lang AC instinkto. Ayon sa kanya, hindi ito taktikal o komplikadong labanan, kundi isang pakikipaglaban base sa instinct ng dalawa. May lumabas na babae. Nakatingin siya sa laban na maihalong pagkabigla. Nagtatawanan sila. Nagtatawanan? Sino ang nagtat? Ang susunod na bubble ng babae, pareho sila. Parehong si Daegun at Soo-hyuk ay tumatawa. Mahirap paniwalaan ito sa ganitong matinding labanan. Bumalik kay Daegun, ang mukha niya ay puno ng dugo at pasa, ngunit ang mga labi ay nakangiti. Ang eksena ni Daegun at Soo-hyuk na naglalaban, nagpapalitan ng suntok. Kahit nasugatan, pareho silang may ngiti sa labi. Napakahirap intindihin ito. Ang mukha ni Soo-hyuk ay puno rin ng sugat, dugo mula sa ilong at bibig, ngunit siya rin ay nakangiti. Ang ngiting iyon ay tila baliw at puno ng hamon. Soo-hyuk, das legis dan kailangan mong sagot. Tinanong niya si Daegun, parang ang ngiti at buong puso na pakikipaglaban ang sagot sa tanong ni Daegun kung magkapareho ba sila. Naglabas si Daegun ng isang malakas na suntok. Natamaan si Soo-hyuk, lumipad ang dugo. Ang mukha niya ay nanatiling may baliw ng ngiti. Mabilis at eksakto namang umatake si Daegun. Tiningnan ni Baek Soo-hyuk si Daegun at sinabi, tama din iniisip ikaw. Pinagtibay ng pahayag na ito ang iniisip ni Soo-hyuk. Ang mukha ni Soo-hyuk ay puno ng dugo at pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kontento o nagpapatunay. Isang eksena na tumitingala sa maulang langit. May mga patak ng dugo at tubig na nagkakalat. Bumagsak si Soo-hyuk ng paatras. May isang kamay na inabot sa ulan. Mukhang kamay ni Daegun iyon. Ipinagpatuloy ni Soo-hyuk ang kanyang sinabi, Jihidagi ifi kapareho din. Wow! Isang nakakagulat na pag-amin ito. Magkapareho ba sila sa pagnanais na lumaban at sa instinct ng kaligtasan? Isang close-up na eksena ng kamay ni Daegun na mahigpit na nakapit.
Ipinapakita niya ang determinasyon o nakatagong lakas. May isa pang kamay na lumitaw, mukhang kamay ni So-hyuk, na mahigpit din ang kapit. Pareho silang nagpapakita ng pagkakatulad sa pagpapakita ng lakas at kalooban. Eksena ng pagtitig sa maulang langit, may mga patak ng ulan at dugo. Isang mas abstraktong eksena, may mga linya at kulay na nagpapahiwatig ng kaguluhan at enerhiya. Mukhang ito ang pagtatapos ng laban. Nakita ni So-hyuk si Suzy na nag-aalala at tumitingin sa kanya. No direct matching translated content provided in the excerpt. No direct matching translated content provided in the excerpt. Ang mukha ni Suzy ay puno ng takot at kawalang pag-asa. Hindi, Sriganay. Alagaan sila, okay. Ang pahayag na ito ay tila huling paalala ni So-hyuk. Lumabas ang malalaking titik, kasaysayan ng karahasan. Mukhang ito ang pamagat o tema ng kwento na tumutukoy sa sunod-sunod na mga marahas na pangyayari. Si So-hyuk ay tinatamaan at tinatapon sa ulan, ang mukha ay puno ng sakit. Hindi ikititigil kailanman. Ang mukha ni Baek So-hyuk ay puno ng sugat, ngunit ang mga mata ay matatag. Salamat DVC. Sinasabi niya ito kay Daegon. NAIK Desai magpapagpatuloy Ren. Mukhang tinutukoy ni So-hyuk na dahil kay Daegon, ang sunod-sunod na karahasan ay hindi titigil. Isang close-up na eksena ng malakas na suntok ni So-hyuk. Mukhang siya ay tuluyang bumagsak matapos ang sunod-sunod na mga suntok. Hawak ni Daegon ang kwelyo ni So-hyuk, hinihila siya pataas. Tumingin si Daegon ng diretso kay So-hyuk. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at maihalong komplikasyon. Eksena ng kamay ni Daegon na bumibitaw. Sa labas, ang mga tulisan ng kalapit na paaralan ay nagkakalat ng gulo. Ang lalaking ito ay si Oh Jae-gil. Natalo niya ang lahat ng mga ito. Ang lalaking may salamin ay giligi. Tapos tumalikod din lang. Mukhang hindi gaanong interesado si Oh Jae-gil sa resulta ng laban. Sinabi pa niya, balak ibang palampasin din malaking laban if. No direct corresponding translated content provided in the given text. No direct corresponding translated content provided in the given text. Isang kasunduan ni pagitan ng Bongfulgi Technical High School at Jumryong High School. Ang lalaking may salamin ay malamig na nagsabi kung sasabihin. Tila ito ang panimula ng hamon sa pagitan ng mga kinatawa ng dalawang paaralan. Isang karakter na mukhang matapang at nagulat. Sabi niya, hindi makapaniwala. Mukhang tumutugon siya sa isang pangyayari. Eksena ng madilim na langit na may mga paikot-ikot na hangin, nagpapahiwatig ng enerhiya o kakaibang pangyayari. Eksena ng Jumryong School sa ilalim ng madilim na langit. Enerhiya ng Asura nakapaligid paaralan. Wow! Ang enerhiya ng Asura ay tunog napakalakas at nakakatakot. Mukhang may isang misteryosong enerhiya na bumabalot sa paaralan. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nawala din AGAIK at Lion. No corresponding translated content found in the provided text. No corresponding translated content found in the provided text. Tinutulungan ni So-hyuk si Daegon na tumayo. Kahit na magkalaban, may respeto silang ibinibigay sa isa't isa, o may ugnayan na nabuo pagkatapos ng laban. Huling eksena sa serye ng mga larawan. Tumingin si Daegon ng matatag sa unahan. Nanalo siya sa laban, ngunit mukhang may mas malalaking pagsubok pa na naghihintay sa kanya. Nasaksihan ng mga apat na hari ang resulta. Palihim silang nagkatinginan para ilayo si Suzy dito, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gawain. Sabi ng lalaking may salamin kamu. Eksena ni Suji na pinipisil ang bibig at hinihila ni Manho. Ang mukha niya ay puno ng takot. Sinabi ni Manho kay Sujay, pasensya din hindi kayang gawin. No corresponding translated content found in the provided translation. No corresponding translated content found in the provided translation. No corresponding translated content found in the provided translation. No corresponding translated content found in the provided translation. Tinulungan niya si So-hyuk na dalhin para magpagaling. Pareho pa rin silang apat na hari ng paaralan. Sabi ng lalaking may salamin kay Daegon, Diki Deng sufficienteng para makuha din posisyon ng pangulo ng paaralan. Mukhang isang sandali na wala ng konti kontrol. Ngunit napansin niya na tila nawala ng kontrol si Daegon sa laban. Hindi siya sigurado sa kanyang sinabi, sana Jiffy ihilang Dengu aking pakiramdam.
Eksena ng isang itim na sasakyan na bumabiyahe sa ulan. Isang babae na may salamin ang nakaupo sa loob. Mukhang nag-aalala o nakatutok siya. Biglang huminto ang itim na sasakyan. Bakit tila bumalik? Tanong ng babae. Dungaan ng paaralan dito din. Lumabas ang malalaking titik, nakatanggap ka ng tawag mula sa direktor para kay Gapryong. May mahalagang tawag na may kinalaman kay Gapryong. No exact matching translated content provided for this file in the given translation segment. Ang assistant driver ay nagmadaling bumaba. Binuksan ang pinto para sa direktor na si Gapryong. Dumating ang direktor sa oras. Napakabilis ng kanyang kilos. Tumakbo siya papunta sa gate ng paaralan habang tinatakpan siya ng iba ng payong. Tinawag niya ang dalawang pangunahing tauhan, Baek Hyuk, Kwon Lee-jun. Malinaw na hinahanap niya sila. Nagpatuloy siya, hanapin sila agad. Mukhang napaka-urgent ng sitwasyon. Sumagot si Dagon. Mukhang may grupo ng mga tao na kumikilos ayon sa utos ng lalaking nakasuit. Sabi ni Dagon, kakarating lang siya. Kailangan niyang umalis dito ng mabilis. Dumating an. No additional translated content provided beyond dumating an. Dumating lang dahil sinabihan niya. Len sitwasyon yisted, pumunta tayo ibang lugar. Ang puting sasakyan ay bumabiyahe sa ulan. Kailangan niyang dalhin si Dagon sa isang ligtas at lihim na lugar. Nagpakita si Dagon ng matigas at iritang mukha at sinabi, paano kung ayaw kong manatili? Alainan. Iyon ay magdudulot ng abala. Nag-aalala siya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nagpatuloy ang babae, kahit that is the imbestigahan ni Aikidihi sasabihan kita pagkatapos. Determinado siyang alamin ang katotohanan at ipapaalam ito kay Soo-hyuk. Sinabi ng babae kay Soo-hyuk, Dinvis mahalaga magpalayo ali ng kaunti. Pinapayuhan niya si Dagon na pansamantalang umalis para maiwasan ang panganib. Tinanong ng babae si Dagon, saan ang bayan mo? Gusto niyang malaman ang ligtas na lugar para dalhin siya. Sumagot si Dagon. Wala Ang sagot na ito ay medyo nakakagulat at malungkot. Mukhang wala siyang baya. Sumunod si Dagon, ganitong bagay tulad ng bayan. Binibigyang diin niya na wala siyang konsepto ng bayan. Sabi ng babae na may salamin, hindi kailangang maging bayan talaga. Naiintindihan niya ang sitwasyon ni Dagon at hindi siya pinipilit. Nagpatuloy ang babae, sabihin mo lang kung saan ka komportable. Gusto niyang pumili si Dagon ng lugar kung saan siya ligtas at komportable. Dagdag pa niya, susuportahan ni ESEDA gastos at tirahan EKDV. Handa siyang tulungan si Dagon sa pinansyal at tirahan. Tumingin si Dagon sa babae at sinabi, isa pati. Mukhang may nais pa siyang sabihin. Ngumiti ang babae at sinabi, congratulations. Binabati niya si Dagon marahil dahil sa pagkapanalo sa laban. Tapos Den's proyekto gamitin din karahasan para tapusin din karahasan. Salamat sa iyong pagsisikap. Nakatingin si Dagon sa labas ng bintana ng sasakyan, malayo ang tingin. Ang refleksyon ng mukha niya sa salamin ay nagpapakita na may mga plano pa siya. Iniisip niya ang proyekto na gamitin din karahasan para tapusin din karahasan. Mga alaala tungkol sa proyekto. Ang mga kalaban. Mga alaala tungkol sa proyekto. Ang mga kalaban, note, the provided translation cuts off here, and does not include the full content for file 150. Isang lalaking nakavest, mukhang isang lalaking may balbas mula noon, ay nakikipaglaban. Isang ibang lalaki, mukhang si Ojai Gil, ay binubugbog. Isang lalaki ang tinatamaan at lumilipad sa hangin. Isang lalaki ang malakas na tinamaan sa mukha. Iba't ibang tao ang nakikipaglaban. Isang lalaki ang inaatake. Sa huling larawan ng serye, ipinapakita ang isang matinding labanan. Isang labanan ang nagaganap. Mukhang isang matinding mano-mano na laban. Malapitan ang isang malakas na suntok. Isang malakas na suntok na may epekto ng enerhiya. Isang suntok sa mukha ng lalaking may kwintas. Ang mukha ng lalaking may kwintas ay nagbago dahil sa lakas ng tama. Isang gulo ang nagaganap, maraming tao ang nag-aaway. Isang malakas na sipa. Isang tao ang natumba sa lupa. Malapitan ang isang kamay na mahigpit na nakakapit. Malapitan ang isang malakas na suntok. Mukhang si Soo-hyuk ang nagbigay ng suntok. No exact match found in the provided translation segment for this file.
No exact match found in the provided translation segment for this file. Isang suntok pa sa tiyan. Mukhang masakit ang mukha ng isang lalaki. Isang sugatang braso, may dumadaloy na dugo. Isang malakas na sipa sa katawan. Ang mukha ay nagbago dahil sa lakas ng tama. Isang tao ang umiwas sa suntok. Sa huling larawan ng serye, isang tao ang nakatingin ng may matinding determinasyon sa isang labanan. Malapitan ang mukha ni Soo-hyuk, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Malapitan ang mukha ni Daegon, puno rin ng determinasyon ang kanyang mga mata. Mukhang pareho silang naghahanda para sa isang bagay. Si Heejun ay nakangiti. Naalala ni Daegon. Sabi niya, hintayan Kailangan natin dumansa dito muna. Mukhang may mahalagang destinasyon sila. Sa isang lugar na parang slum o abandonadong lugar. May mga pansamantalang bahay at bakod. Isang batang lalaki na may blonde na buhok, naka-sports jacket. Mukhang inis siya at sabi, nagbibiro gidi si akin, kinakausap niya ang lalaking nakaluhod. Sabi niya pa, hindi niyo alam anong kahihinatnan kung hilahin niyo Heejun para biruan. Pinoprotektahan niyan si Daegon at tinatakot ang iba. Talaga din Natatakot ang mga iyon at sinasabi na hindi nila intensyong saktan si Daegon. Sabi ng bata, kung ganun kayo Tinanong ng batang blonde ang pagkakakilanlan ng mga iyon. Dennis kapatid isang mag-aaral isang tinatawag Heejun Ryongmei. Dennis kapatid isang mag-aaral isang tinatawag Heejun Ryong High School Daejeon. Patuloy ang batang blonde, nagsusuot ng uniforme ng paaralan masaya isang parking lugar, inilalarawan niya ang nakita o narinig tungkol sa mga estudyante ng Jumryong. Sabi pa niya, habang sinusubukang pasabogan Dengi isang bola, siya hinahabol pero kasama palang pumunta. Ganito niya inilalarawan ang nangyari kay Daegon. Mukhang hinahabol si Daegon at may kasama siya. Medyo kakaiba kwento. Bulong ng mga iyon sa isa't isa. Dahil si Daegon ang naghahabol sa kanila. Galit na sabi ng batang blonde, bakit niyo ipinapalabas Dengi isang impormasyon mali walang kwenta. Hindi siya naniniwala sa kwento ng mga estudyante ng Jumryong at iniisip na nagsisinungaling sila o nilalait si Daegon. Patuloy ang batang blonde, Dennis pagbanggit lang isang paghamak kapatid Matapat siya kay Daegon at itinuturing na insulto ang paninirang puri. Sabi ng batang blonde, pasensya pero hindi kayang patawarin kayo dahil sinira niyo kapatid B. Handa na siyang atakihin ang mga estudyante ng Jumryong. Hawak niya ang isang pamalo at sabi, Gindes mabuti pamalo kaysa suntok, Handa siyang gumamit ng pamalo sa laban. Sa tabi ay isang naglalagablab na drone, lumilikha ng mapanganib na tanawin. Isang estudyante ng Jumryong ang lumuhod at nagmamakaawa, patawarin Iday. Sila ay natatakot. Sabi ng estudyante, makakatunog hindi kakaiba pero hindi ay totoo. Patuloy nilang pinipilit ang batang blonde na paniwalaan ang kanilang kwento. Dagdag ng estudyante ng Jumryong na target ay. Mukhang biktima rin siya ng karahasan. Ipinaliwanag pa ng estudyante, hindi ba'y nagkakamali sa mata niya? Tiniyak niya na si Daegon ang tumira sa kanya, base sa mga mata nito. Sabi ng estudyante, kung hindi kayo maniniwala, naiintindihan niya na mahirap paniwalaan ang kwento. Nag-alok ang estudyante, pupunta kami Daejeon magdala ng ebidensya, di ilarawan o anumang Handa silang pumunta sa Daejeon, kung saan ang Jumryong, para maghanap ng ebidensya. Tinanong ng batang blonde. Nagtatrabaho dito tindahan ng grocery. Mukhang off-topic ang tanong pero marahil ay naghahanap siya ng papalit sa trabaho habang pupunta sa Daejeon. Nagulat ang estudyante ng Jumryong at tanong, bakit ditanong Hindi niya maintindihan kung bakit nagtatanong ang batang blonde tungkol sa tindahan. Sabi ng batang blonde, gawin niyo para di akin. Gusto niyang gawin ng estudyante ang trabaho sa tindahan para sa kanya. Sabi ng batang blonde, pupunta Daejeon. Nagdesisyon siyang pumunta sa Daejeon para mag-imbestiga. Dagdag pa niya, kung nagpapalit ng pangalan, mamatay sila. Nagbabanta siyang gaganti kung may magpanggap kay Daegon. Sabi ng estudyante ng Jumryong. Tinanggap niya ang alok ng batang blonde. Inutos ni Heejun, Isara Gangs Branch sa Daejeon.
Mukhang gusto ng grupo ng lalaking ito na umatras mula sa Daejeon. Sagot ni Heejun, walang problema. Tinanggap niya ang utos. Dagdag ni Heejun, wala namang kita doon. Mukhang hindi kumikita ang branch sa Daejeon para sa grupo niya. Sabi ni Heejun, ayusin ni Dai pupunta doon. Tatapusin niya ang trabaho sa Daejeon at lilipat sa ibang lugar. Dagdag pa niya, pupunta doon para mag-usap. Mukhang makikipagkita siya sa tagapag-utos sa bagong lugar. Sige, tatapusin ni Deng's tawag. Habang nagsasalita, binuksan ni Heejun ang pinto. Pinutol ni Heejun ang tawag. Naku, nagulat ang mga mata ni Heejun. Lumalapit si Heejun, mukhang nakaupo na si Daejeon sa silid na hinihintay siya. Madilim at malabo ang larawan. Hindi malinaw kung sino. Naiinis si Heejun at sabi, bakit niya nariyan? Park Lake Good. Mabagal na sinabi ni Daejeon. Nakaupo siya sa upuan, mukhang komportable. Sabi ni Daejeon, aminin niya. Tama niya. Marahil ay malalim na siyang naimpluwensyahan ng karahasan. Si Heejun na nakaitim na vest na elegante, tumitig ng diretsyo kay Daejeon. Sa malamig na tingin, nagtanong si Heejun, tama ba ang sinabi ko? Nagulat si Daejeon sa biglaang tanong, sumagot ng tanong, ano? Yumuko siya sa likod ng upuan, may malalim na iniisip. Bulong niya, sabi mo di. At nagpatuloy ng matatag, ang pinakatiyak na paraan. Tumigas ang mukha ni Daejeon, matibay ang tingin. Matatag niyang sinabi, ay gamitin ang lakas ni. At binigyang diin pa, parang isang matibay na pahayag, para durugin ang iba. Lumingon si Heejun ng bahagya, huminga ng mahina. Nagduda siya, may halong pangungutya sa tono, bakit pa pag-usapan ang mga obvious na bagay? Tumingin si Daejeon kay Heejun nang may pagdududa, hindi naniniwala sa narinig. Direktang sinabi niya, hindi ako naniniwala. Pagkatapos ay inamin ni Daejeon, may mababang tinig, pero nitong mga nakaraang araw, iba ang sinasabi ko sa ginagawa ko. Yumuko si Daejeon, nag-iisip. Nagpatuloy siya, parang kinakausap ang sarili, kaya ngayon. At inamin ang isang mahirap na katotohanan, sinusubukan kong tanggapin ito. Itinaas ni Heejun ang ulo, tumingin ng diretsyo, mukha ay kalmado. Sinabi niya, walang halong gulat, hindi rin nakakagulat. Pinagtibay ni Heejun ang kanyang pananaw, mas gusto kong patunayan sa gawa kaysa salita. Humithit si Heejun ng sigarilyo, ang usok ay dahan-dahang umaakyat. Tiningnan niya si Daejeon, may tanong sa mata, At diretsyo siyang nagtanong, bakit ka pumunta sa akin? Mukhang naiinis si Daejeon sa tanong ni Heejun, inulit niya ang sinabi ng kausap. Sabi mo wala na tayong dapat pag-usapan. Lumiko si Daejeon, may tunog ng paggalaw. Tiningnan niya si Heejun, may bahagyang inis sa tinig, pero palagi kang nagpapakita sa harap ko. Inilapit ni Heejun ang sigarilyo sa labi, tumingin ng malayo. Sinabi niya, may halong pag-iisip, sabi ko isang bagay, ginagawa ko ang iba. Tumingin siya kay Daejeon, dagdag pa, ikaw din ganun. Nakatayo si Daejeon sa harap ni Heejun, mukha ay kalmado. Tiningnan ni Heejun si Daejeon, hawak pa rin ang sigarilyong kalahating nasusunog. Sinabi niya, parang sinasabi mo yan pero hindi naman pala. Humithit si Heejun ng sigarilyo at nag-isip. Tumitig siya kay Daejeon, may mababang tinig, pareho tayo. Huminto siya saglit, tapos nagpatuloy, siguro hindi tayo yung tipo na madaling maapektuhan ng salita. Nagtanong siya ng maikli, ano na? Biglang sumugod si Daejeon, nagpakawala ng malakas na suntok. May tunog ng hangin na dumaan, nagpapakita ng lakas ng suntok. Inilayo ni Heejun ang sarili, itinaas ang braso para depensahan ang suntok. Tumindi ang tingin niya, alerto. Lumagpas ang suntok ni Daejeon, bahagyang tumama sa sigarilyong nakasindi sa labi ni Heejun, na nahulog. Ipinakita nito ang banggaan at mabilis na reaksyon ng dalawa. Nagpatuloy si Daejeon sa pag-atake, naglabas ng isa pang suntok. Nanatiling matatag si Heejun sa depensa, pinigilan gamit ang kamay. Nagkagulo sila sa palitan ng suntok. Sinubukan ni Daejeon na basagin ang depensa ni Heejun, habang si Heejun ay nakatuon sa pag-iwas at pagdepensa. Nagpatuloy ang laban. Nagpatuloy ang laban. Naglabas si Daejeon ng isa pang malakas na suntok. Iniiwasan at dinedepensahan pa rin ni Heejun, nakatutok ang mga mata. Nagkontra si Heejun, hinawakan niya ang damit ni Daejeon, hinila palapit sa sarili. Mukhang nawawala ng balanse o natutulak si Daejeon. Yumuko siya pabalik, pilit na nananatiling matatag.
Hindi pinalampas ni Hee-jun ang pagkakataon, naglabas ng malakas na suntok kay Daegon. Tiningnan ni Hee-jun si Daegon na tila nahihilo. May bahagyang pangungutya sa tono, malakas ang suntok mo. At nagbiro pa, hindi yan ang trip mo. Mukhang nakabawi na si Daegon at nagkontra. Naglabas siya ng suntok. Pinigilan ni Hee-jun ang suntok ni Daegon gamit ang kamay. Naglabas si Hee-jun ng kontrasuntok. Tumama ito kay Daegon. Pareho silang umatras ng bahagya matapos ang palitan ng suntok. Ang kanilang posisyon ay nagpapakita ng tensyon handa sa susunod na galaw. Tiningnan ni Hee-jun si Daegon, may malalim na pag-iisip. Sinabi niya, may halong pagninilay, matagal na at dagdag, tayo dalawa. Lumiko si Hee-jun at naglakad palayo, may grupo ng mga tao na nakaitim na vest sa likod niya. Sumagot siya, ang mga yabag ay nagsasaluhan, maraming lumang bagay. Nagpatuloy si Hee-jun sa paglakad, hindi lumingon. Sinabi niya, tila abala, pero medyo busy ako. Sa likod niya, lumapit ang grupo ng mga nakaitim na vest kay Daegon. Sinabi ni Hee-jun, iniwan si Daegon sa mga kasama, kaya iiwan ko sa mga kaibigan ko ang pag-aalaga sa iyo. Tahimik na tumingin si Daegon sa grupo. Lumayo na si Hee-jun ng bahagya, ngunit lumingon pa rin sa huling tingin kay Daegon. Sinabi niya, magkita tayo ulit. Nakatayo si Daegon, tinitingnan si Hee-jun, nagdagdag si Hee-jun, parang babala o payo, mas mabuti para sa ating dalawad. Tumitig si Hee-jun ng diretsyo sa mga mata ni Daegon, napapalibutan ng mga nakaitim na vest. Sinabi niya ng matatag, kung liliko ka lang sa gilid. Nagpatuloy si Hee-jun sa paglakad, iniwan si Daegon at ang grupo. Unti-unting nawala ang likod niya sa tanaw. Nananatili si Hee-jun, naglalakad habang nag-iisip. Sa itaas ng kanyang ulo ay lumitaw ang salitang Daegon. Sinabi ni Hee-jun, hindi mo pa rin lubos na nauunawaan ang sarili mo. Naganap ang isang kaguluhan. Nakikipaglaban si Daegon sa grupo ng mga nakaitim na vest. Iniiwasan at nagkokontra siya. Patuloy ang tunog ng mga palo, nagpapakita ng matinding labanan. Naglabas si Daegon ng malakas na suntok sa isa sa mga umaatake. Kitang-kita ang konsentrasyon at determinasyon sa mukha niya. Naglalakad si Hee-jun sa kalsada, nakatalikod. Nagsalita siya sa telepono, maghanda na. Sa ibaba, inilapit ni Hee-jun ang telepono sa tenga, may malalim na pag-iisip. Bulong niya, hindi. Patuloy si Hee-jun sa pag-uusap sa telepono. Sinabi niya, tila nasisiyahan, aking kabayo. Samantala, patuloy si Daegon sa paglaban sa grupo ng mga nakaitim na vest. Iniiwasan ang isang atake at nagkontra. Isa sa mga umaatake ay bumagsak, nakahiga sa lupa. Paligid ay mga sigaw ng sakit. May puting kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Isang lalaki na nakaitim na vest ang papasok sa kotse. Sa ibaba, nakaparada pa rin ang kotse, papalapit si Daegon. Nakatayo si Daegon sa labas ng kotse, ang kanyang asul na vest ay nakabuka at nakasabit sa kamay. Tumingin siya sa pinto ng kotse. Binuksan ni Daegon ang pinto at umupo sa passenger seat. May isang babae na nakaupo sa driver's seat. Sabi niya, tapos na talaga. Tumingin siya kay Daegon at tanong, tapos ka na ba sa trabaho? Ang babae ay may suot na salamin, nakatingin ng diretsyo. Nagpatuloy siya, kung hindi, wag mo na lang gawin. Inilagay niya ang kamay sa manibela at sinabi, ako na ang magmamaneho. Tiningnan ng babae si Daegon, kalmado ang mukha. Sinabi niya, magpahinga ka muna. Nakaupo si Daegon sa loob ng kotse, tumitingin sa labas ng bintana. Tumingin siya sa babae. Sinabi niya, saka pala. Tinanong niya si Daegon, saan mo ba gustong pumunta? Ang boss na namamahala sa boss. Sa ibaba, ang batang lalaki na may blonde na buhok ay nakatayo, nakatalikod, nakatingin sa isang scooter. Saka pala. Tinanong niya si Daegon, saan mo ba gustong pumunta? Ang boss na namamahala sa boss. Sa ibaba, ang batang lalaki na may blonde na buhok ay nakatayo, nakatalikod, nakatingin sa isang scooter. Nag-iisip siya, hinahawakan ang baba. Sabi niya sa sarili kung totoo ang sinasabi nila. At nagpatuloy sa pag-iisip kung talagang malapit na akong makita si Daegon. Matagal niyang tiningnan ang buong motor, nag-isip. Hawak niya ang susi ng motor. Sinabi niya, Yubin, pasensya na. Sumakay siya sa ibang motor, hindi yung scooter kanina, at umandar. Sumigaw siya, pahiram ng motor ha. Isang matipuno na lalaki ang nagmamaneho ng motor, may helmet at salamin sa mata.
Sinabi niya, may bahagyang inis, pumunta kay siya gamit ang scooter. Nagpatuloy siya, hindi maganda iyon. May isang tao na papalapit sa scooter. Nakatayo ang binatang ito sa loob ng isang bodega. Nakatingin siya ng diretsyo, nag-iisip. Hawak niya ang telepono, sa screen ay nakasulat dashcam ni Yubin, at natagpo ang lokasyon. Mukhang sinusubaybayan niya ang lokasyon ni Yubin. Ang batang lalaki na may blonde na buhok ay nagmamaneho ng hiniram na motor, mabilis ang takbo. May isang tao na lumapit at nagtanong. Tinanong niya, "Hoy, nasaan ang motor?" Nagpatuloy siya, may halong pag-aalala, ang problema ay kailangan kong ipaayos ito. Dagdag pa niya, delikado kung magmaneho ako ngayon. Lumingon ang isa pa at sinabi ng nag-iisip, paano kung di? At nagpatuloy, kung maglalakbay tayo ng malayo. Sa Bumho Construction Company. Mukhang inis ang presidente, pinapalo ang mesa. Sumigaw siya, ano? Nakatayo ang presidente sa opisina, nakatingin sa labas ng bintana. Sabi niya, may halong pagkagulat ang tono, suuhyukti. Nagtataka siya, hindi ba sa mood club siya, kundi sa paaralan? Lumingon ang Pangulo sa isang grupo ng mga tao na nakasuot din ng bestida na nakaharap sa kanila. Galit niyang tanong, anong ginagawa ninyo? Sagot ng grupo ng kalmado, sa totoo lang di. Nagpatuloy siya, na parang nagpapaliwanag, ang kampiyon ay natalo sa ibang estudyante. Konklusyon niya, ibig sabihin, wala na rin siyang halaga, di ba? Nag-alala at naguluhan ang mukha ng Pangulo, tanong, nasaan ba ang batang si Suhyuk? Nagtaka siya, bakit ganun? Ang lalaking may peklat sa mukha ay nagpapakita ng sakit at pag-iisip. Sabi niya, lahat ng mga bata namin ay hindi kasing galing ng batang iyon. Bumuntong hininga siya, sa pagdaan ng panahon, maraming naipon na damdamin. Ang lalaking nakabestida at isang malakas na lalaki ay nakatayo sa loob ng ospital. Sabi ng lalaking nakabestida, lumabas na kayo. Nasa kama si Suhyuk, mukhang nasugatan. Nakaupo si Suji sa tabi, nakatalikod. Sabi niya, ayos lang. Pinapalakas niya ang loob, huwag kang umiyak. Bahagyang lumingon si Suji, may lungkot sa mukha ngunit hindi umiyak. Sabi niya, hindi naman ako umiyak. Tahimik na sumagot si Suhyuk habang nakahiga, Nagpatuloy si Suhyuk, mahina ang boses, Daegun. Kung nandyan ang batang iyon ni. Sabi niya tungkol sa kaligtasan, mananatiling ligtas ang Gumryong High School. Tumingin siya sa harap, dagdag pa, kahit pagkatapos kong magtapos. Tapos binanggit niya ang pangalan ng babae, at pati ikaw, Suji. Tumingin si Suji kay Suhyuk. Sabi ng kuya niya, kailangan lang nating panatilihin ang mabuting relasyon. Nagulat si Suji, mukhang na-misinterpret ang sinabi ng kuya. Mabilis siyang nagsabi, hindi ganun. Nakahiga ang kuya ni Suji, mukhang pagod. Sabi niya, hindi ko maintindihan ang damdaming iyon. Nagpatuloy siya, may halong lambing ang tono, pero nakikita ko ang mga mata ng kapatid kong babae. Sabi niya tungkol kay Daegun, ang batang iyon ang kinikilala ko. Tumingin si Suji sa kuya, nakikinig. Sabi ng kuya, nakapagtatag ng loob, kaya huwag ka nang mag-alala tungkol sa paaralan. Dagdag niya, puno ng proteksyon, at sa labas ng paaralan, ako ang magpoprotekta sa iyo. Inabot ni Suji ang kamay ng kuya, dahan-dahang hinawakan. Tinawag niya, kuya. Nakahiga ang kuya ni Suji, nakapikit ang mga mata. Sabi ni Suji, tama na, kuya. Sagot ng kuya, mahina pero matatag ang boses, hindi. Nagpatuloy siya, gamitin mo na ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Suji ang kamay ng kuya, may pasasalamat sa mukha. Sabi niya, lubos akong nagpapasalamat. Nagpatuloy siya, tapat ang tinig, alam ko ang lahat ng sakripisyo at pagsisikap mo para sa akin. Patuloy na hawak ni Suji ang kamay ng kuya. Sabi niya, puno ng determinasyon, kaya huwag kang mag-alala. Nangako siya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kahit mahina, sinubukan ni Hyuk na magsalita, huwag mong pilitin ang sarili. Tumingin si Suji sa kuya sa kama. Sabi niya, magpahinga ka na ng maayos. Si Hyuk, sumagot lang ng 3 tuldok, tila nag-iisip o walang masabi. Nakatayo si Suji sa tabi ng kama. Sabi ni Hyuk, medyo mahina pero may halong biro, parang nakikipag-usap ka sa isang taong malapit ng mamatay. Dagdag pa niya, ang mahalaga ay may puso ka. Isang itim na sasakyan ang bumabagtas sa kalsada. Nakaupo si Heejun sa loob, naka-seatbelt, kamay sa manibela. Nakatingin siya diretso sa harap.
Patuloy ang takbo ng itim na sasakyan sa kalsada, mukhang mabilis ang bilis. May tunog ng pagbilis at biglang pagpreno. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali. Nakatayo si Hee-jun sa labas ng gusali, tumitingala. Mukhang bilangguan o lugar ng pagkakakulong ang gusali. Pumasok si Hee-jun sa loob. Nandoon ang isang babae. Sabi niya nang may pang-aasar, o narito na si Baki. Tinanong ni Hee-jun ang babae, paano naman si Maud? Isang babaeng nakatali ang buhok at nag-toothbrush. Sabi niya, parang handa na, tinanong niya si Hee-jun, hindi ka pa ba tumigil sa paninigarilyo? Tinitigan ng babae si Hee-jun na may hawak na sipilyo. Sabi niya, may halong biro, edi hindi mo pa nararanasan ang buong epekto. Nagpatuloy siya, mahina pa rin ang baga mo di. Napangiti siya ng bahagya, siguro hindi ka mamamatay ng maaga, ha? Nagtatanggal ng damit si Hee-jun na ipapakita ang mga kalamnan. Tiningnan niya ang babae at sinabi, ano ito? Ngayon ba ay sinusubukan mong maging inosente? Dagdag pa niya, parang nang aasar, pero hindi bagay ang makapal na make-up na to. Tiningnan ni Hee-jun ang babae. Sabi niya, seryoso ang tono, dapat mo nang labhan ng maayos. Sumagot ang babae, maihalong biro, anong sinasabi mo? Hindi ko naman balak labhan ka di. Tiningnan ni Hee-jun ang babae, may lalaking nakatayo sa likod niya. Tinanong niya, sino ang balak mong subukan? Nagkomento siya tungkol sa katawan ng taong susubukan, hindi naman katawan ng cleaner to. Lumingon ng bahagya ang babae, seryoso ang mukha. Sabi niya kay Hee-jun, matagal na siyang kampiyon. Dagdag pa niya, magaling din siyang sumipsip ng mod. Ang bagong test subject, isang malakas na lalaki, ay nakatayo roon, may mga kalamnan na kitang-kita. Sabi niya nang may kumpiyansa, sige, sabi mo alam mo na ang test. Mukhang sobrang tiwala siya sa sarili. Pumasok si Hee-jun sa arena at sinabi, ayos. Sabi niya, parang excited, pwede ba akong umasa ngayon? Tumingin si Hee-jun sa sahig. Tiningnan niya ang kalaban na nakaharap sa kanya. Tinanong niya, bakit ka pa nakatayo doon? Mukhang nagsimula na ang epekto ng tea gamot. Sabi niya, puno ng determinasyon, kung may epekto na ang gamot, simulan na natin. Ngayon, pinakawala ni Hee-jun ang kanyang mga kalamnan. Parang isang malakas na hangin, nagbago ang hugis ng kanyang mga braso. Sumugod si Hee-jun para umatake. Naglabas siya ng malakas na suntok. May tunog na si Iki na nagpapakita ng matinding banggaan. Dumula si Hee-jun sa tabi ng kalaban. Bumagsak ang kalaban ng malaya sa lupa. Isang suntok lang ay bumagsak na siya, hindi pa nagsisimula si Hee-jun. Nakatayo si Hee-jun roon, nakatingin sa test subject. Sabi niya, may halong pang-aasar, ano yan? Nagpatuloy siya, tinatawag niyo pa bang test yan? Tiningnan ni Hee-jun ang taong nakahandusay sa lupa. Sabi niya, nagulat, maliit lang ang suntok, bumagsak na agad. Nagtanong siya sa sarili, ako ba ang kakaiba? Ang misteryosang babae ay nakatayo sa tabi ng lalaking nakaitim na t-shirt, nakatingin kay Baki. Sabi niya, isang test subject na ganito. Tinanong ni Hee-jun, wala na bang iba? Sumagot siya, tama ka, pati na rin sa pagiging kakaiba mo. Dagdag pa niya, at sa kakulangan ng tao. Tiningnan ng babae si Hee-jun, sabi niya tungkol sa cleaner ngayon, ang cleaner ay isa na lang permanenteng miyembro. Dagdag pa niya, parang tinutukoy ang posisyon ni Hee-jun, kahit ang posisyon mo ay naghahanap pa rin ng tao. Tiningnan ni Hee-jun ang babae. Sabi niya, may halong pagmamaliit, walang kwenta ang taong ito. Dagdag pa niya, parang tinutukoy ang iba, mamamatay siya sa pressure. Tinanong ni Hee-jun, paano mo nalaman ang tungkol dito? Sumagot siya ng maikli, yun nga. Tiningnan ng babae ang lalaki, iniabot ang sigarilyo kay Hee-jun, sabi niya, ang tinutukoy ko ay si Daegon. Tinanong niya, sa tingin mo ba medyo napabaya na siya? Hawak ang sigarilyo, tumingin si Hee-jun sa harap. Sabi niya tungkol kay Daegon, yung nangyari kamakailan. Nagpatuloy siya, parang nag-aakala, posibleng gamitin ng mud club ang cleaner para akitin siya. Lumingon siya sa babae, alam mo naman. Tiningnan ni Hee-jun ang babae. Sabi niya, may halong pag-aalala, magiging komplikado ito. Tinawag niya siya, ikaw. Ang puting sasakyan ni Daegon ay bumabagtas sa kalsada. Nasa loob si Daegon, nakatingin sa harap. Mukhang patungo siya sa isang lugar. May mga itim na ulap sa kalangitan. Huminto ang sasakyan ni Daegon sa harap ng isang estasyon.
Nakalagay sa karatula ang Incheon Station. Nasa loob si Dagon, nakatingin palabas. Sabi niya, dumating na tayo.